Nakaranas ka na ba ng weird na panaginip? Yung tipong parang totoong-totoo. Mula sa bawat detalye at sa bawat nakikita mo ay aakalain mo na talagang realidad ang lahat. Iba-iba ang napapanaginipan ko. Minsan, hinahabol ako ng isang di ko kilalang tao. Minsan, nahuhulog sa bangin. Minsan masaya at minsan naman ay tragic. Pero nito lang, may napapanaginipan akong kakaiba. It was about a guy na hindi ko alam ang pangalan. Cute siya, matangkad at talagang malakas ang sex appeal. Sa panaginip ko, natagpuan ko siya malapit sa isang tulay. Nakangiti lang siya, hindi nagsasalita at nakatingin lang sa malayo. Gusto ko sana siyang lapitan sa oras na iyon, pero biglang natapos ang panaginip ko na mag-alarm ang cellphone ko. Cynthia, are you done with your research? Hindi pa nga eh. Medyo malungkot ako sa sagot ko kay Ina. Deadline na kasi bukas at hindi pa ako nangangalahati roon. The research talks about dreams at medyo natatagalan ako kasi hindi ako nakabase sa internet, kundi sa sarili kong mga karanasan. In short, ginagawa akong research material ang sarili ko. Ako ang researcher at ako ang participant at the same time. Hi, biglang tumabi si Ryan sa akin. Mukhang busy ah. Oo, may research kami sa psychology eh. Nakangiting sagot ko sa kanya. Sabihin na nating close friend ko si Ryan, but to tell you frankly, he is my non-official boyfriend. In short, kami yung tipong kami, pero hindi talaga kami. Ang sipag ah. Mas lumapit pa siya. Nasa harap ko na siya ngayon. Uy, wag ka nga, nasa library tayo, ano ba? Natatawang sabi ko, sabay tulak. Sus, parang library lang eh. Natatakawa kami pareho. Ano ba kasing research yan? Sinilip niya ang laptop screen ko. Hindi ko inaasahan. Natitingin siya, kaya agad ko itong tiniklop. Wala. Medyo napalakas ang boses ko. Medyo nagulat si Ryan, kaya bumawi ako. Tara na. Kain na lang tayo. Lumabas kami ng library, nagpunta ng cafeteria. At doon na nag-lunch. Tanong ng tanong si Ryan kung ano at tungkol saan daw ba yung research ko. Pero hindi ko siya sinasagot at dinadivert ko sa ibang topic ang usapan. I think napagod siya kakatanong kaya tumigil din sa pangungulit. Actually, ayaw ko talagang sabihin kay Ryan ang tungkol sa research ko. Kasi ayokong malaman na hindi lang basta-bastang panaginip ang laman ng pinag-aaralan ko. Ayaw kong malaman niya na tungkol ito sa isang hindi ko kilalang lalaki na napapanaginipan ko ng nakaraang araw. Ang lalaking nakita ko sa isang tulay. Thank you, Cynthia. Your works are good. Keep it coming. Sige po, mauna na ako. Yumuko ako bilang paggalang at umalis na. Kausap ko kanina ang isang publisher ng mga kwento. Isa ako sa mga illustrators nila kaya madalas akong mag-submit ng illustration sa kanila para sa mga nobelang ina-assign nila sa akin. Isa akong fine arts student. Gabi na at naglakad ako sa pathway ng gusali. Nang makarating ako sa pedestrian lane ay dali-dali akong tumakbo kasi naka-red na yung traffic lights. At may nakakasabay pa ako sa pagtawid. Ayoko kasing tumawid mag-isa, natatakot ako. Pagkatapos, sumakay na ako ng bus. Umupo ako sa may tabi ng bintana. Nasa harap ko ang isang pareha na medyo malungkot. Yung babae, may pendant watch at yung lalaki naman ay nakasuot ng shades. Malayo ang probinsyang pinanggalingan ko kaya matagal ang biyahe. I was about to fall asleep nang biglang may dumaan na ambulansya sa gilid ng bus na sinasakyan ko. Mabilis lang iyon pero nakita ko kung anong nasa loob nito. 2 nurse, isang ginang na umiiyak at isang walang malay na lalaking sa tansya ko ay 20 plus na ang edad. Nakahiga siya sa stretcher. Bagamat nakakapukaw ng damdamin ay hindi ko gaanong binigyang pansin ang bagay na iyon. Matutulog na sana ulit ako nang bigla akong maalala ang mukha ng pasyenteng nasa loob ng ambulansyang iyon. Bigla akong kinabahan. Kamukha niya yung lalaking nasa panaginip ko. Siguro, guni-guni ko lang yun. Umiling-iling ako pero hindi ko maitanggi sa sarili ko na kinakabahan ako.
Ewan, good night. Wala bang I love you? Sus, heto na, I love you, Ryan. Nax, I love you too, Cynthia, sweet dreams. Tinapos ko ang tawag. Sa kahumiga na, nang nakangiti, inilagay ko ang sketchpad sa gilid ng kama ko. Inilagay ko rin ang cellphone sa tabi ko at bago ako matulog ay pinindot ko ang record button nito. Actually, nahirapan ako ngayong makatulog dahil nako-conscious ako at kinakabahan din sa pwede kong mapapanaginipan. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakakatulog hanggang sa nakita ko ulit ang lalaking iyon. Hindi siya nagsasalita at nakatingin lang sa malayo. He's in the middle of the bridge right now at hindi siya kumikibo. It seems like he was waiting for someone. I don't know pero malakas talaga ang pagtibok ng puso ko. Everything felt so real. Humakbang pa ako ng humakbang hanggang sa nasa tapat ko na siya. Hindi ko alam kung nakikita niya ba ako o hindi. Pero nakatingin pa rin siya sa malayo. Nakangiti. Walang imik. Napansin ko rin ang tangkad niya pala. Mas matangkad siya kay Ryan at kung susumahin hanggang sa dibdib niya lang ako. Medyo na dumbstruck ako sa kanya kaya mas lalang nagdadagdagan ng kaba ko. I composed myself. Lumunok ng laway. Huminga ng malalim at nagsalita. Hi! Weird na kung weird pero yun lang ang sinabi ko sa kanya. Napakuyom ako ng kamao dahil naiinis ako sa sarili ko. Wala ba talaga akong matinong introductory speech? If I had known na ganito pala kagwapo itong lalaking ito, hindi sana nakapag-prepare ako. I was about to lose hope na mapapansin niya ako hanggang sa, Hi Barbie, you're here. Bigla akong natulala sa sinabi niya. Hinamig ko ulit ang sarili ko at tumugon. But I'm not Barbie. My name is Cynthia. May I know who Barbie is? Nabuti na lang hindi ako nautal nang sabihin ko iyon. Kahit nakatingin siya sa mga mata ko. Pasensya na, I thought you're Barbie. Malungkot na sabi niya, sakay binalik ang tingin sa ilog. Do you mind if I ask your name? Tanong ko, kinakabahan. Jan, sagot niya. Bakit ka nandito? May hinihintay ako. Tumigil siya saglit. And I'm also trapped. Hindi ako makabalik sa realidad. Hindi ko alam pero bigla akong kinalabutan sa sinabi niya. Idagdag pang aware akong nananaginip ako at nakikipag-usap ako sa isang taong naroon. Sinong hinihintay mo? Usisa ko. I am waiting for Barbie. Itatanong ko sana ulit kung sino si Barbie. Pero na-realize kong limitado ang oras ko dito kaya mas uunahin kong itanong ang mas importanteng tanong na dapat niyang sagutin. Why are you trapped? Bakit hindi ka makabalik sa realidad? Because they are keeping me from getting back to reality. Halos mapatalon ako sa kama ko nang mag-ring ang alarm clock ko. It was already 2 a.m. I opened my eyes and I realized that I was back to reality. Gumising ako at nagtataka at kinakabahan. Napatingin ako sa cellphone ko, it was still recording. I check out kung may voice ba itong na-record pero epic fail, wala. Binuksan ko ang laptop ko at agad na tinype ang information na nakuha ko sa panaginip. Jan. Banggit ko, itinabi ko ang laptop ko at kinuha ang sketchpad na nasa table ko. It took me 30 minutes to draw the whole scenario and then I ended up with a masterpiece. Halos perfect yung drawing ko. He's standing at the bridge and he was talking to me. Kuhang-kuha ko rin ang mga detalye ng mukha niya. Napailing ako nang maramdaman kong uminit bigla mukha ko. Cynthia, I was calling you the whole night but you're not answering. Naglalakad kami ni Ryan sa hallway at pinapagalitan niya ako. Ryan, inoff ko yung phone ko. Bakit? Kasi hindi ko nasagot agad ang tanong ni Ryan. Hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Fine, baka may gustong makausap na iba. Bigla siyang nag-walk out pero napahinto rin nang magsalita ako. If you're not convinced, then here. Take my phone. Lumingon siya sa akin. Lumapit at tinanggap ang phone ko. Ayun, natapos ang pag-uusap namin.
Medyo masama ang pakiramdam ko kaya hindi ko namalaya na nakatulog pala ako sa library hanggang sa, "Hey!" Bigla akong napalingon nang marinig ko ang boses na iyon. Si John. "You're here again," sabi niya sabay ngiti. Oo, medyo nawiwerdohan ako. Nandito na naman kami sa tulay ngayon. Madilim at malungkot ang aura roon. "May tanong ka, di ba?" Sabi niya. Inisip ko na lang na continuation ito ng panaginip ko nung nakaraang gabi. Yeah, parang ganun na nga. Okay lang ba sa'yo? Medyo awkward na tanong ko. "Sure," sagot niya. Napatingin ako sa ilog ng ilang segundo at makalipas ang ilang sandali ay tiningnan ko si John sa mga mata niya. "Paano ka nag-a-appear sa panaginip ko? I mean, is this all real?" "Partially yes and partially no," sagot niya. Naguluhan ako. 75% ng nakikita mo ay sa akin at 25% naman ay sa iyo. Sagot niya na siyang mas ikinakagulo ng isipan ko. "Itong lahat ng nakikita mo ay nasa isip ko lang at ang natitira ay siyang nasa isip mo." Medyo nalinawan ako ng kaunti. Kung ihahalimbawa ko sa telebisyon, ako ang transmitter at ikaw ang receiver. It means, kung anong nakikita mo, yun ang pinapadala ko. But, minto siya. "What are you see right now? Aren't real?" Sa eksaktong oras ngayon, nakayuko ka lang sa desk ng isang library at natutulog. Habang ako ay nakaupo sa harap mo at parang nag-uusap lang tayo habang tulog ka, every word that I throw to you, tinatanggap iyon ng isipan mo at sa bawat salitang natatanggap mo ay katumbas iyon ng isang peking realidad na eksena. "Ibig sabihin nag-uusap lang tayo?" Tanong ko sa kanya. "Paano nangyari yon? Bakit nag-uusap lang tayo?" Dagdag ng tanong ko. "It's impossible unless..." Tumigil siya sa pagsasalita. "Unless?" Tanong ko. "I'm sorry pero may naghahanap na sa'yo. Gusto ko pa sanang malaman ng sagot niya pero nag-fade bigla ang mundo ng panaginip na ginagalawan ko." "Fuck! Hindi niyo ba ginagawang trabaho niyo? How could you close the library kung alam niyong may tao sa loob?" "Sorry po talaga." Narinig ko ang boses ni Ryan na pinapagalitan ang guard. "Cynthia," bigla siyang napayakap na makita ako. Sasabihin sana ako nang bigla akong mahilo at nawala ng malay. "Nurse, is she okay?" "Yes po," sabi ni Doc. Nawalan lang po siya ng malay dahil kulang po siya sa tulog. May lagnat rin po siya. Nagising ako sa isang ospital. Sinubukan kong tumayo pero hindi ko pa kaya. Agad akong nilapitan ni Ryan. "Cynthia, pinag-aalala mo ko." Niyakap niya ako. "Ryan, I'm okay." I tried to smile at him but he still looked worried. "Cynthia, ano bang pinagagagawa mo sa gabi at maaga kang bumabangon?" Tanong niya. Hindi ako makatingin sa kanya. "Dahil ba dito?" Nagulat ako nang may pinlay si Ryan na audio sa cellphone ko. "Hi Barbie, you're here." "I'm not Barbie." Nagtayuan ang mga balahibo ko habang pinapakinggan ang maiksing usapan namin ng lalaki sa panaginip ko. "I found this at your phone." Nung una wala akong marinig pero nung tinaas ko ang volume narinig kong may kausap ka. Hinawakan niya ang balikat ko. "Cynthia, sino yung kausap mo?" Ryan, mahirap i-explain pero magsasalita pa sana ako nang biglang nagbukas ang pinto. "Cynthia anak, Diyos ko, anong nangyari sa'yo?" Agad akong niyakap ni Mama at doon natapos ang usapan namin ni Ryan. 2 AM ng madaling araw natapos rin sa wakas ang mahabang tsikahan namin ni na Mama at Ryan. Sinabi ko sa kanila na okay lang ako. Akala ko isusumbong ni Ryan sa mama ko ang mga pinagagawa ko pero hindi naman pala kaya napanatag ang loob ko. Pero naroon pa ang kaba ko dahil nakatitig sa akin si Ryan na parang sinasabi sa akin na mag-usap tayo mamaya. Dahil sa pagod, nakatulog ulit ako at hindi ko namalayan na nandoon na naman ako sa tulay kung saan kami nagkikita ni John. Yun nga lang, wala siya rito. "John!" Tawag ko. I was about to lose hope hanggang sa
Looking for me? Napalingon ako sa pinanggagalingan ng boses niya. I'm here. Nakangiting lumapit siya sa akin. Ganito ba palagi dito? Tanong ko sa kanya. Nope. In your real world, hindi ganito, but in my world, kahit araw ay palaging madilim. Tapos ngumiti siya ng may lungkot. Ulit-ulit lang nangyayari. Bad trip. Sumandal siya sa railings ng tulay at ginawa ko ang posisyon niya. Even the city lights look dark. Napatingin ako sa syudad di kalayuan sa ilog. Madilim nga. Pagsang-ayon ko. Jan, tapatin mo nga ako. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Bakit sa panaginip lang kita nakikita? Totoo ka ba talaga? Paisa-isa lang ng tanong, please. Tugon niya. Okay, fine. Anong nangyari sa'yo bago ka napapunta sa panaginip ko? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Nag-suicide ako. Hindi ako nakareact. Hindi ko alam kung magugulat ba ako o matatakot. Ibig sabihin ba nun, patay ka na? Partially. Sagot niya. Mas lalo akong natakot. Lumayo ako ng kaunti sa kanya. Partially, in a way that my body is still alive, but my soul left that body. Left? Bakit? It's not my choice. There are really cases na nahihiwalay yung kaluluwa sa katawan ng isang tao. Paano yun? When a person is almost dying, his soul would give up and will automatically live somewhere, specifically in someone else's dream. Kagaya mo? Tanong ko. Ganon nga. Pero bakit ako? Bakit sa panaginip ko pa ang napili mong venue para maglakwatsa? Tanong ko. Medyo naiinis ako sa kanya. Nag-suicide siya? How dare do that? How dare you do that? Ang dami-daming tao sa mundo. Ang gustong mabuhay. Pero siya, ganun ang ginawa. Random circumstance. Kumunot ang noo ko. Naalala mo ba nung oras na nakasakay ka sa isang bus at may nakita kang ambulansyang dumaan sa harapan ng bus na sinasakyan mo? Tanong niya at bigla akong napaisip. Yung lalaking nakita mong naghihingalo sa loob ng ambulansya, ako ang taong yun. Hindi ko napigilan ang sarili ko at napahinto ako saglit sa paghinga. Siya nga ang lalaking iyon. Bigla niyang inilapit ang kamay niya sa braso ko. Alam kong natatakot ka pero parang liwanag lang na lumusot ang kamay niya sa braso ko. Hindi kita magagawang saktan. Nabawasan ng bigla ang bigat ng loob ko. Pero bakit ganun? Bago pa kita makita sa ambulansyang yun nakita na kita sa panaginip ko. Dito sa mismong tulay na ito. Yung unang beses na nakita mo ako sa panaginip mo, it wasn't actually a dream. It's a warning. Inilagay na dyan ang kanyang kanang kamay sa bulsa at tumukot ng sigarilyo at sinindihan nito. May mga taong may abilidad na silipin kung anong nangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng panaginip. Pero limited lang ang mga taong may ganoong kakayahan. Yung mga taong nasisilip ang hinaharap, sila yung mga taong madalas na napapahamak kasi pinapakailaman nila kung ano ang dapat mangyari sa hinaharap. Pero ikaw, magaling ka. Hindi mo pinapakailaman kung ano ang pwedeng mangyari. Nagbuga siya ng isang pabilog na usok sa ere. Pero paanong alam mo ang lahat ng ito? Ba't ang dami mong alam? Tanong ko. Just like you. Itinatak niya ang upos ng sigarilyo. Madami akong tanong sa mundo. Ibinato niya sa lupa ang sigarilyo at tinapakan ito. Bakit ka nag-suicide? Tanong ko sa kanya pero naglakad na siya palayo. Mauna na ako. Tugon niya at iwiniwagayway ang kamay sa ere. Doon natapos ang panaginip ko. What is this? This is your research, Miss Cynthia? I said make a research, not a novel. Mas malakas pa sa tunog ng kidlat ay ibinagsak ng professor ko ang research paper ko sa mesa. Umalis ako habang nagtatawanan ng mga kaklase ko. Medyo disappointed ako at higit sa lahat, medyo naiiyak. Deadline of submission ngayon pero hindi ko natapos yung research ko. Actually, natapos ko siya pero hanggang doon lang sa portion na huli akong kinausap ni Jan. Hanggang doon lang. But that was not the issue. The issue was about the content of my research, just like what my professor said.
It wasn't a research at all. It was a novel. Pero hindi ko naman maitanggi sa sarili ko na tama siya. Sinong hindi maiinis na professor kung bibigyan ko siya ng research na based lang sa mga theories ko at hindi sa totoong fact. Cynthia, napalingon ako. Mag-usap nga tayo, hinila ko ni Ryan. In-explain ko ang lahat-lahat sa kanya. Bawat detalye sinabi ko sa kanya, mula sa recording hanggang sa lalaking nakakausap ko sa panaginip. Cynthia, hindi normal ang ginagawa mo. I know, kaya ititigil ko na. Pero paano? Medyo worried na tumingin siya sa mga mata ko. Paano kung hindi kanya tigilan? Tanging katahimikan lang ang isinagot ko kasi kahit sarili ko, hindi alam kung anong ang pwedeng mangyari. Nang gabing iyon, pinilit kong hindi makatulog. Uminom ako ng maraming kape pero hindi pa rin ako tinabla ng antok. Dahan-dahan akong nakaidlip. Cynthia, Cynthia palang pangalan mo. Bigla akong napalingon nang marinig ko ang boses na iyon. Are you afraid of me? Tanong niya. Hindi ako kumibo. Nandun ulit kami sa tulay ngayon. Madilim at malamig, nakakatakot at nakakatayo ng mga balahibo sa katawan ng atmosphere doon. Walang kahit anong tunog na naririnig pero mararamdaman mong parang may mga matang nakatingin sa'yo. Sa totoo lang dyan, ayoko nang makipag-usap sa'yo, natatakot na ako. Sagot ko. Akala ko ba may itatanong ka? Hindi na ako interesado. Tapos na ang research ko. Sagot ko, kaya please wag ka nang magpakita sa akin. Sige, papayag ako pero tumingin siya ng diretso sa mata ko. Pwede bang humingi ng isang pabor? Ano yun? Tumingin sa malayo si John, malungkot nang umiti. Pwede mo bang sabihin sa lola ko na okay lang ako at sana wag na siyang mag-alala sa akin. Pakisabi sa kanya na pwede na niyang ihinto ang life support ko. Sige, bagaman nagulat ako. Sa sinabi niya ay nagawa ko pa rin kumalma. Nasaan ang lola mo? Saan ko siya matatagpuan? Doon sa mismong ospital kung saan ka nakakonfine nung isang gabi. Katabi ng ward mo, nandun ang lola ko at katawan ko. Okay, yun lang ba? Tanong ko sa kanya. May isa pa, si Barbie. Sino si Barbie? Buong pagtatakang tanong ko. Iyon yung pangalang tinatawag niya sa akin nung una kaming mag-usap sa panaginip. She's the reason why I committed suicide. Bakit? Ano kinalaman niya sa pagkamatay mo? Nangako siyang babalik siya pero nung bumalik siya, may iba na siyang mahal. Malungkot ang pagkakasabi ni Jan ng mga katagang iyon. Hindi ko alam pero parang nararamdaman ko ang nararamdaman niya kahit na natatakot ako. Saan ko siya matatagpuan? Anong sasabihin ko sa kanya? Tanong ko sa kanya. Mamayang gabi, dadalawin niya ako. Sabihin mo sa kanya na kahit kailan ay hindi na wala ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit may mahal na siyang iba. Maghihintay at maghihintay pa rin ako. Hihintayin ko siya. Hindi ako titigil. Hindi ako hihinto. Gusto kong kumbinsihin mo siya. Nang araw ding iyon, agad kong pinuntahan ang lola ni Jan. Gulat na gulat siya nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng gustong ipasabi ng apo niya. Panay rin ang iyak niya at sabi niya, papayag na raw siya sa hiling ni Jan. Paglipas ng ilang oras, dumating din si Barbie. Umiyak siya nang sinabi ko sa kanya ang lahat. Hindi na raw niya magagawang mahalin pa si Jan. May asawa na siya at isang anak. Matagal na palang panahon ang lumipas mula nang maghiwalay sila. Hindi niya raw inaasahang maghihintay ang lalaki sa kanya. Kasi in the first place, si Jan ang mismong nakipag-break sa kanya noon. At hindi niya rin alam kung bakit nakipag-break ito sa kanya. Magulo daw mag-isip ang lalaki. Pabago-bago raw. At sinang-ayunan iyon ng lola ng binata. Matagal na raw nawala sa ayos ang pag-iisip ni Jan. Simula pa raw nung pumanaw ang mga magulang nito dahil sa isang aksidente. Kinakabahang lumabas ako sa ward na iyon at bago ako lumabas, napatingin ako sa comatose na si Jan. Hindi ko alam pero parang gumalaw yung daliri niya. Pakiramdam ko gusto niya na kumbinsihin ko pa si Barbie. Pero ano magagawa ko? May pamilya ng babaeng mahal niya. Kinuha ko rin ang phone number ni Barbie at ng lola ni Jan. Baka kasi magbago pang isip ni Jan at hindi na niya hilingin pang tanggalin ang life support niya. Mamayang 2:00 ng madaling araw iyon ipapatanggal.
Umuwi ako sa bahay na kinakabahan. Hindi ko alam kung paano ko kakaharapin si John. Hindi natupad ang isang kahilingan niya. Hindi ko nakumbinsi si Barbie. Bago ako umiga sa kama, nag-message ako kay Ryan sa Facebook. Alam kong napaka-selfish ng mensahe ko pero sinend ko pa rin iyon. Pagkatapos humiga na ako sa kama, inilagay ang cellphone sa bulsa ko at makalipas ang ilang minuto ay muli akong naglakbay sa mundo ng panaginip. John, I'm sorry pero umpisa ko. Bigla siyang sumigaw. Hindi! Hindi pwede. Pero John, wala akong pakialam. Cynthia, mahal ko si Barbie. Mahal ko siya. Tumingin siya sa akin na para bang may balak siyang gawing masama. John, bakit? May problema ba? Napaatras ako. Alam mo bang pwede akong pumasok ngayon sa katawan mo habang wala ka doon? Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam na napakadali mong mauto, Cynthia. Hindi mo man lang naisip ang mga panganib na sa pakikiusap sa isang kaluluwang tulad ko. Hindi mo man lang naisip na maraming kaluluwa ang nag-aabang sa'yo habang tulog ka nang sa gayon ay makapasok sila sa katawan mo. O baka dahil lang sa kuryosidad mo, kaya basta-basta ka na lang sumusugod. Ngumisi siya. Alam mo bang yung kasabihang curiosity killed the cat? Lumapit siya sa akin. Kapag pinatay kita dito sa panaginip mo, di ka na makakabalik sa realidad. Pero ako, pwedeng-pwede. Bigla niyang hinawakan ng leeg ko, biglang natigil ang paghinga ko sa sobrang diin ng paghawak niya. Pakiramdam ko lumuluwa na rin ang mga mata ko. Nagpumiglas ako pero hindi ko magawang labanan ng lakas ni John. Napaiyak ako. Siguro hanggang dito na lang ako. Cynthia, anong nangyayari sa'yo? Wake up! Biglang may boses na nag-i-echo sa paligid. Boses iyon ni Ryan. Bigla akong nabuhayan ng loob. Nabasa niya ang message ko. Fuck! Sigaw ni John. Nang tinuhod ko yung private part niya. Agad akong tumakbo. Ryan, tulungan mo ako! Umiiyak na sigaw ko sa hangin. Maasa akong maririnig ako ngayon ni Ryan. Cynthia! Sagot niya sa realidad na parang may hinahabol. Cynthia, don't run! Sigaw ni Ryan sa totoong mundo. Dinig na dinig ko ang sinabi niya pero hindi ko iyon sinunod. Kung hihinto ako, paniguradong mahabol ako ni John. Ryan, gisingin mo ako! Umiiyak na sigaw ko sa ere. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Takot, kaba at tensyon. Lahat nagsasabay-sabay. Tumakbo lang ako ng tumakbo pero hindi ko maintindihan kung bakit parang walang hanggan ang tulay na ito. Cynthia, wag! Bigla ako napahinto nang biglang sumigaw si Ryan. Ano na ba ang nangyayari? Gusto ko nang bumalik. Napaiyak ulit ako. Hindi ko na kaya, nababaliw na ako. Don't ever bother to take a single step kung ayaw mo pang mamatay. Napalingon ako na sa likuran ko na pala si John. Sa totoong mundo ay nakatayo ka ngayon sa isang tulay. Takbo ka ng takbo habang natutulog ka at sa isang maling hakbang mo lang, paniguradong katapusan na ng buhay mo. Bigla akong napatras. Ryan, tulungan mo ako. Gisingin mo ako. Parang awa mo na. Umiiyak kong sigaw. Napahalakhak si John. May isang paraan lang para matulungan ka ni Ryan. Iyon ay kung papasukin niya ang panaginip mo. Bigla akong napaluhod. Malabong mangyari yon, malabo. Cynthia, muli kong narinig ang boses ni Ryan. Sa puntong ito, hindi na umalingaw-ngaw ang boses niya. Totoo na. Bigla akong napatingin sa likod ni John. Si Ryan, lalapit na sana ako palapit sa kanya nang biglang hinawakan ni John ang braso ko. Girlfriend mo bang babaeng ito? Maladimonyong tanong niya kay Ryan habang iniipit ang buko sa mga daliri niya. Bitawan mo siya! Sigaw ni Ryan. Napahagulhul ako sa takot. Lumapit si Ryan kay John. Sinuntok ito sa muka dahilan upang mabitawan ako ng huli. Cynthia, bumalik ka na sa realidad. Gisingin mo ako. Sigaw ni Ryan habang nakikipagsuntukan si Ryan. Pero paano ka? Di kita pwedeng iwan. Gawin mo na. Malakas na sigaw niya. Ha? Bigla akong naibuga ang malakas na hangin mula sa loob ko. Nagulat ako nang matagpuan ko ang sarili ko sa isang tulay. Ang mismong tulay sa panaginip ko na siya ring tulay kung saan nagpakamatay si John.
Ryan, gumising ka! Napahagulhol ako sa kaba nang makita kong nangingisay ang nobyo ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa loob ng panaginip niya. Bigla siyang nahirapang huminga pero makalipas ang ilang sandali, Ryan, buhay ka! Niyakap ko siya nang idinilat niya ang mga mata niya pero bigla niya akong tinulak. Tumayo siya at naglakad. Ryan, saan ka pupunta? Sigaw ko. Lumingon siya sa akin at walang emosyong nagsalita. Hanapin ko si Barbie. Bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Diyan? Tanging naiusal ko sa ere. Hinabol ko siya. Nasaan si Ryan? Sabihin mo. Nahulog siya sa ilog. Nandun siya sa katawan ko ngayon. Pero maya-maya ay mamamatay rin siya. Agad kong kinuha ang cellphone ko sa bulsa ko at napatingin kung anong oras na. 1 a.m. Pinindot ko ang numero ni Barbie. Nasaan ang katawan ni Jan? Natarantang sigaw ko sa kabilang telepono. Narinig kong humihikbi si Barbie. Nandoon, natanggalan na ng life support. Bigla ako nataranta sa kaba. Barbie, pigilan mo ang doktor. Nasa katawan ni Jan ang boyfriend ko ngayon. Pag tinanggalan niyo ang katawan ni Jan ng life support, mamamatay ang boyfriend ko. Sigaw ko sa kabilang linya. Hindi na nagtanong si Barbie at sinunod lang ang utos ko. Agad ko namang hinabol si Jan na nasa katawan ni Ryan. Nang maabutan ko siya, inawakan ko ang laylayan ng t-shirt niya. Sa buong makakaya ko ay agad ko siyang hinila papalapit sa tulay. Mamamatay ka! Sigaw ko sa kanya. Hinila ko siya pero hindi man lang siya natinag. Hindi siya kumibo, walang ekspresyon ng mukha niya. At nangingitim rin ang mga mata. Bigla siyang humarap sa akin. Mamatay ka! Itinulak niya ako at takmang mahuhulog na sana ako nang mahawakan ko ang kamay niya kung kaya nasama siya sa pagkahulog ko. Damang-dama ko ang hangin sa likod ko. Hindi ko alam kung dito na ba matatapos ang buhay ko, pero sana sa paraang ito, maisalba ko ang buhay ni Ryan. Napatingin ako kay Jan na unti-unti ring nahuhulog. At bago kami bumagsak sa ilog, ay nagulat ako nang biglang lumuha ang mga mata niya. Saka nagsalita. Barbie, susuko na ako. Bumagsak ang katawan ko sa malakas na agos ng tubig. Pinilit kong umahon pero hindi ko magawa. Pinigilan ko ang paghinga ko pero hindi rin iyon nagtagal. Pumasok ang tubig sa bibig ko. Naipikit ko ang mga mata ko at makalipas ng ilang sandali ay nawalan ako ng malay. Iba-iba ang kwento ng mga tao. May masaya, may malungkot. May iba't ibang dahilan kung bakit nabubuhay ang isang tao. May iba na simpleng gustong sumaya lang. Meron namang iba na nabubuhay para maramdaman ang tinatawag na pagmamahal. Ito ang buhay ko. Sa gitna ng pagkakalunod ay bigla akong minulat ang mga mata ko at agad kong hinagilap ang katawan ni Ryan. Sumisid ako sa kailaliman ng ilog at nakita ko iyon. Agad ko siyang pinuntahan at unti-unting inahon. Nang makalapit kami sa pampanga ay agad ko siyang inihiga. Ryan, nag-alala at umiiyak kong bigkas. Gumising ka! Inilagay ko ang parehong kamay ko sa dibdib niya at agad itong binomba. Ryan, gumising ka! Napaiyak ako nang hindi pa rin siya gumagalaw. Ryan, please! Sigaw ko. Inilagay ko ang labi ko sa labi niya. Ang agad siyang nilapatan ng CPR pero hindi pa rin iyon tumalab. Bigla akong naibagsak ang mukha ko sa dibdib niya at nanggagalaiting pinakausapan siya. Gumising ka na, Ryan. Di ko alam kung anong gagawin ko pag mawala ka, Ryan, please. Napasigaw ako sa ere sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Hindi ko kaya mawala siya. Hindi. Hindi ko napigilan ng pag-iyak. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa napaubo si Ryan. Agad ko siyang niyakap sa puntong iyon. Hindi ko masukat kung gaano ako kasaya. Buhay ka, mas lalong napayakap si Ryan. Umiti siya sa akin.